Magandang umaga po sa inyong lahat. Na-miss ko po kayo. Grabe. sabi ko habang pumapasok ako dyan, ECFL, welcome. Tapos habang tumatagal, nakakamiss naman palang pumasok dito every now and then, no? Maraming salamat po sa kung sino man po ang nag-invite sa akin. At ako ay patuloy na pinagkakatiwalaan ninyo sa pagsasabi o pag-expound ng salita ng Panginoon. Ano po? Si Pastor Roy at si Pastor Melody ay umuwi ho muna sandali para siguro mag-recharge at kung ano pa man ang gawain sa ministry. At pansin ko rin ho, may mga kapatiran din tayong wala, ano? Kaya baka they're out of town or baka they're doing also. So ipag-pray din po natin sila. Sige po, handa na po ba tayong makinig sa salita ng Diyos ngayong umaga? Sige po, manalangin tayo. Ipikit po natin ang ating mga mata at iyo ko ang ating mga ulo at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isa na namang araw. Maraming salamat na habang kami ay nabubuhay, meron kaming rason para ikaw ay purihin. Habang binibigyan mo kami ng buhay, ang buhay namin ay iaalay namin sa iyo paulit-ulit. Panginoon, kami po ay narito ngayon, nagpapakumbaba. Buksan mo po ang aming isip at aming mga puso sa iyong salita ngayong umaga. Pinagpipray din po namin ang aming pastor at ang aming pastora. Ingatan niyo po sila kung nasan man po sila at kung ano man po ang kanilang ginagawa. Pag-ingatan po sila ng iyong mapagpalang kamay. At sa mga kapatiran namin na hindi namin makakasama for some reasons or another, we pray that they would continue to worship you in spirit and in truth along with other Christians. Gabayan mo po kami sa pag-aaralan namin ngayong umaga at ikaw po nawa ang mag-over ng preparation, Father God, na aking ginawa sa inyo, na ginawa ng inyong lingkod. Dito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Sige ho, siguro ho dahil na-miss nyo ko, inimbitahan nyo ako ng 2 beses. Okay, ngayon po ay magkikita-kita tayo, tapos sa July magkikita-kita din tayo. Kaya ho nung sinabi ho sa akin ni Pastor Roy na, preacher ka sa church ha, 2 linggo. Sabi ko, ano kaya ang maganda nating pag-usapan? Ano kaya yung maganda nating pag-usapan? At ano kaya yung maaari nating iambag sa bawat isa? Kaya ako sa aking panalangin at sa aking sa Bicol nga ang apod kayan, sa sakuyang pag-atid-atid, napagdesisyonan ko po, ano kaya magkaroon tayo ng mini-series? Yan, parang Netflix lang, 8 episodes yon. Pero ngayon, 2 episodes lang. Okay, ngayon po ang part 1, tapos sa susunod, sa July naman, ang part 2. Kaya magkakaroon tayo ng 2-part mini-series. Sige simulan na natin. Sino ba sa inyo dito ang nagtatrabaho? Kahit medyo shy na taas ng kamay. Ayan. Okay, sige. Mga nag-aaral. May negosyo. Okay, may negosyo. Nagtatrabaho na, nagnegosyo pa. Tapos sa mga sa mga medyo marami nang ginagawa sa bahay apart from that. O kaya palagi kayong nasa bahay at nagme-maintain ng bahay. Sige nga po, patas ang kamay. Okay, sige. Ngayon, whether you believe it or not, nakakasagap tayo ng mga iba't ibang balita at iba't ibang pressure. Halimbawa, sa trabaho natin, kailan tayo magse-celebrate ng month? Yan. Bakit hindi ka sumasama sa fried parade? Sabi ko, hindi naman ako mahilig sa prito. 'Di ba? Ang ibang kumpanya, kinukumbinsi ka na bakit wala, ang mga iba pa nga nagbibigay ng flag. Para isa binibigyan kita ng flag. Tapos kapag hindi mo isinabit yun sa desk mo, parang mukha yatang iba ka. Parang ganon. Ang iba naman, ang nakikipag-away sa Palestine, Israel, o kung ano-ano pa man, talagang nag-aaway. Grabe ang pag-aaway. Ang iba naman, patungkol dito sa usapin ng paghihiwalay. May especially for you na, kaya ipasa na natin ang kung ano-ano pa man din. Okay? Tapos, ang iba din naman ay nai-impluwensyahan ng mga iba't ibang pelikula, ng iba't ibang mga teleserye, at ng kung ano-ano pa man. Diba? Nararamdaman natin yan sa ating pag-aaral. 'Di ba? Kung hindi ka kasama namin, di para yatang ka. O kaya kung hindi ka nagse-celebrate nito, baka yata ka. Sa mga professors natin, okay? Lahat po nang mag-a-attend ng ganitong parada plus 5. Ikaw naman na 69 ang grade mo, kailangan mo ng plus 5. Para at least mag-74, para pag exam 75 ka na. Naku, pressured ka bilang pananampalataya ng Kristiyano. O kapag ikaw naman ay may negosyo, bakit wala kang flag? O kaya bakit wala kang ganito? Bakit hindi mo sinusuportahan ito? Bakit ang FB page mo ay ganito? Ay, hindi kita susuportahan sa negosyo mo. Nararanasan po natin yan. Mas lalo lang siguro sa mga nagtatrabaho. Siguro kung ikaw ay teacher, teka lang, ano itong ituturo ko? Di ba dapat math? Pero bakit ito? Bakit itong ituturo ko? All the while,
all along, tayo ay nakakatanggap ng iba't ibang pressure sa iba't ibang bagay. At siguro nararamdaman ninyo, kung ako lang to ha, o baka nararamdaman nyo din yung pressure na parang, hindi mali ito eh. Bilang Kristiyano, mali ito eh. Pero paano kaya ako mamumuhay? Paano ko kaya maipapakita na ako'y Kristiyano nang hindi ako nagmumukhang others, hindi ako nagmumukhang off, at hindi ako nagmumukhang kontrabida? Siguro ganun ang nasa puso natin. Kasi gusto kong i-reach ang aking mga katrabaho, gusto kong i-reach ang aking mga kaklase, pero kapag sinabi ko na ganito ang ganito, mukha yatang sabit ako, mas lalo akong hindi magkakaroon ng magandang impluensya sa aking katrabaho at sa aking pag-aaral. Ang tanong ko na lang po ang tanong ko po sa inyo ay ganito, does it make sense? Nararamdaman niyo po ba ito one way or another? Yung pressure sa trabaho na mag-subscribe sa ganito, sana lahat ng pressure regarding Christmas lang. Talaga Christmas, tara! Pero hindi eh. Ngayon po, June nga, di ba? June 23 ngayon. Sigurado ako, pagdating ng June 30, marami na naman po tayong makikita. Malapit pa nga, habang nagdadrive nga po ako, malapit pa akong maaksidente dyan sa sentro. Kasi yung puti na pedestrian lane, hindi ko na makita kasi pininturahan ng iba. Even public safety is included. Pero para lang dun sa celebration na yun. Anyway, anong gusto kong sabihin sa atin? Lahat tayo, one way or another, ay naiimpluwensyahan at nagkakaroon tayo ng pressure, siguro una, na mag-confirm, pressure na mag-compromise. Ang iba naman siguro, gusto kong mag-voice out pero di ko alam. Di ko alam kung paano. Ang iba naman siguro sa atin, sige na, ganyan na naman din ang mangyayari sa mundo, di tara. If you can't beat them, join them. O, di ba? O, yan nga. If you can't beat me, join me. Okay, sige. Baka matulog si baby ha. O, ingat lang baby. Sige, okay pa? Sige. Ano si mama? Yan. Maglalakad pa daw siya. Okay, sige, balik ko tayo sa ating pag-uusap. Even films, naapektuhan tayo. Hindi ko po alam kung napanood nyo na itong pelikulang ito, pero sabi daw, anxiety, maybe we cannot control anxiety after all. O tapos, kung ikaw naman ay 5 years old, 6 years old, 7 years old, baka nga. Diba? At hindi lang yan. Ang dami-daming themes pa sa iba't ibang mga pelikula. Kaya ganito ang challenge para sa atin. Paano tayo mamuhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano sa panahon ngayon? Yun yung challenge eh. When you feel baka po mahulog, ayan, sige po. Baka po nakakaramdam tayo ng pressure, gusto natin mag-voice out, hindi natin alam kung paano, pero paano tayo? Kaya tingnan natin, believe it or not po, na-experience na rin ito ng isang church. Punta tayo sa Ephesians 5. Ephesians 5 po. Kung wala po kayong mga Bibles, ay ngayon na po ang panahon para bumili. At kung meron na po kayong mga cellphones, pwede din naman natin pag-usapan yan. Okay, sige. Ephesians 5. Ang napili ko po ay paano ba mamuhay ngayon? Paano ba mamuhay ngayon na ang dami-daming pressure ng mundo? Paano ba mag-voice out bilang estudyante? Paano ba ito ang pag-uusapan natin for the next 2 Sundays? Okay, number 1, Ephesians 5:1. Follow, God's example. Therefore, as dearly loved children. And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Tinuro po sa amin sa college organization ko na kapag may paulit-ulit na word, bilugan mo po yan. May ibig sabihin yan. Kaya dito, sa case na to, sa verses 1 and 2, ang daming AS. As. Sige, pag-usapan natin yan. But among you, there must not be even a hint. Lala nito Ang lala nito. Sige, pag-usapan natin. But among you, there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed because these are improper for God's holy people. Pakisabi nga sa sarili mo, improper for God's holy people. Improper, hindi makatarungan, hindi dapat. Okay, sige. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather, thanksgiving. No? For of this you can be sure. No immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words. Hindi, pwede naman yan. Baka ang Bible suggestions lang yan. Pwede yan. Akong bahala. Makakapunta ka dyan. Anyway, sabi sa verse 6? Let no one, deceive you with empty words. Okay,
marami po akong sinasabing pag-uusapan natin. Pag-uusapan talaga natin. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Okay, therefore, ano daw? Do not be partners with them. For you were once darkness. Dati yun ha. Dati yun. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. 'Di ba? Yan po, ang light in the Lord po ay school, parang tagline ng isang universidad. Pero ngayon, hindi na ganun. Hindi na ganun yung universidad na yun. Okay, anyway. But now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth, and find out what pleases the Lord. Mahaba-haba po ito. Verse 11. Okay. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather, expose them. Okay. Pag-usapan natin yun mamaya. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. This is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Sige, next. Be careful then. Ito na. Ito yung parang main verse ng ating mini-series. Ngayon, di ba? Be careful then how you live. Okay? Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Okay. Sinabi ba dito, days will get better. Brighter days ahead. Hindi. Sinabi dito, because the days are ay, nako, pag-usapan natin yan. Dami ko ng pag-uusapan, ano? Sige. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing, 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 and make music. Oh, hindi kami nag-uusap yan, ha? Oh, sing and make music from your heart to the Lord. Okay, always give thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Yan po ang pag-uusapan natin for the next 2 Sundays. Paano ba tayo mamuhay o paano ba tayo mag-react o paano ba tayo mamuhay or how do we live as Christ followers today? Sa buong Ephesians chapter 5 verses 1 to 20, pag-uusapan natin yung kalahati ngayon. Tapos yung susunod na kalahati, yung 11 to 20, pag-uusapan natin sa susunod na pagkakataon. Kaya, kung kayo man ay nape-pressure sa eskwelahan na mag-subscribe sa kung ano man agenda na alam nyo na hindi naman nakapaloob kay Kristo o kaya sa trabaho, kayo ay specific very very specific example, hindi kayo gender sensitive daw, 'di ba? At kung pinipilit kayo na kailangan ganito, pinipilit kayo kailangan ganyan, paano ba kayo mamuhay bilang Christ follower ngayon? Sige, pag-usapan natin 'yan. Unahin muna natin, para sa akin ay palagi natin nakakalimutan. Okay? Palagi natin nakakalimutan. Tandaan po natin in what we're doing, in what we're thinking, and in who we are, tatandaan natin that we have to affirm the issue of our identity. Pakisabi nga sa sarili mo, identity. Okay, kapag tayo ay mananampalataya kay Kristo, palagi natin pinag-uusapan yung forgiveness of sins, palagi natin pinag-uusapan yung ano pa ba? Forgiveness of sins, redemption, eternal life. Pero tatandaan natin, at siguro palagi natin nakakalimutan, bago ang lahat ng yun, tayo muna ay meron tayong identity. Ano yun? Tingnan natin. Follow God's example therefore, as dearly loved children. Okay, paano yun? Paano tayo mag-act as dearly loved children? Tayo ay mag-walk in the way of love. Tatandaan natin kapag minention ang word na love, there is a difference between biblical love and worldly love. Kaya love is not love talaga. Kasi may distinction. Kapag pinag-uusapan natin that God is love, it talks about a love that is biblical. Pag pinag-uusapan natin that God is love, it talks about love that is both accepting but confrontational. Bakit? Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Ibig sabihin, ang pagmamahal na sinasabi ng Biblia ay ang pagmamahal ng Panginoon na inimbued sa atin at tayo ang response natin ay maging fragrant offering and sacrifice to God. Hindi dun sa definition na gusto mo. Hindi dun sa definition na pwede.
Kapag sinabi natin that God is love, ang pinag-uusapan dito ay ang kung papaano dinefine ng Diyos ang love. Hindi kung papaano dinefine ng tao ang love. Ngayon, ito, gaya ng sinabi ko, kapag may paulit-ulit na word, ibig sabihin importante yan. Sa verses 1 and 2, mga kapatid, ano yung paulit-ulit na word? Ayan, 1, 2, 3. Sino po sa inyo dito ang English majors? Okay, anong ibig sabihin ng as? Nung pinag-aaralan ko ho ito, tinitingnan ko sa Greek at kung ano-ano pa man, ang naalala ko kapag sinabing as, halimbawa, Wawi de Guzman, as. Ganito. O kaya, Judy Ann Santos, as. Esperanza. O mga ganun. O kaya, Chuck Norris, as. Ano, ganun. Sino pa ba mga, ngayon? Sino pa ba mga sikat na artista ngayon? Shailene Woodley, as. Ganun. Kaya, Anne Hathaway, as. Anong ibig sabihin ng as? Ito ang ibig sabihin nun. May isang tao, ginagampanan niya yung isang role. Halimbawa, R.C. Padua as your pastor. So, I am not anymore R.C. Padua. I am your pastor. Bakit? Kasi may as. Ibig sabihin, may ginagampanan tayong tungkulin. Nag-a-assume tayo ng isang identity na hindi naman talaga tayo. At least, sa artista. At least doon sa example kong sinabi. Halimbawa, halimbawa, Wawi de Guzman as ano bang mga ni Wawi ngayon? Hindi niyo na po siguro kilala si Wawi, Okay, iba na lang. Ano ba? Sino ba mga artista ngayon? Wala na akong masyadong O basta yun, as. Anong ibig sabihin nun? Artista, gumaganap ng isang identity. Tama. Okay. Doon yun sa pag-aartista. Pero tayo, sabi dito, we should, follow God's example therefore, as dearly beloved children. Anong implication nun? Ang implication nun, ganito mga kapatid, pinapa-perform tayo ni Apostle Paul, ina-affirm ni Apostle Paul, o kaya sinasabi sa atin ni Apostle Paul, that you are now as dearly loved children. So, anong ibig sabihin nun? Meron tayong previous identity before we were dearly loved children. Meron tayong dating identity before Christ loved us and gave Himself for us. Meron tayong dating identity na hindi pa tayo fragrant offering and sacrifice to God. Bakit? Kasi may us. It's a reason. Ngayon, ito po yung isa sa mga pinaka-paborito kong illustration buong buhay ko. Halimbawa po, ito yung buhay ninyo. Simulan natin sa pinakadulo, ayan, tapos matatapos ito dito sa dulong ito. Okay, naiintindihan niyo ho. Halimbawa, isang buong linya. Siguro year 0 until year sabi nung mga kaibigan ko, 150. Okay, baka, sige, 0 to 150. Ngayon, eto. Dumating sa pagkakataon na gumamit ang Panginoon ng tao, gumamit ang Panginoon ng activity, gumamit ang Panginoon ng kung ano-ano pa mang way para makilala mo siya. So, ano nangyari ngayon sa buhay mo? Nahati na siya sa dalawa. Isipin mo, ito na yung as. Okay, bakit? Paano nahati sa dalawa? Nahati sa dalawa kasi yung isa nasa kaliwa, yung isa nasa kanan. Ito yung buhay mo bago mo makilala si Kristo. Or, to be very technical, bago ka mahanap ni Kristo. Whatever that means. Yun yung buhay mo before. Tapos, nung nakilala mo si Kristo, nung isinuko mo ang buhay sa Kanya, in-acknowledge mo ang Lordship niya sa buhay mo, ano na nangyari? Meron ka ng buhay pagkatapos nun. In other words, this is your life before you accepted Christ. This is your life after you accepted Christ. Ano nangyari? Sige, focus tayo dito sa kanan. Ano nangyari? Yung pamumuhay mo ay hindi na it is your new life with Christ. And kung tayo ay magiging technical, hindi po straight line yan. Ang iba, bababa, may tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa. Ang pinaka-importante dito ay bago pa man tayo magkaroon ng eternal life, bago pa man tayo magkaroon ng forgiveness of sins, isa sa mga pinaka hindi natin dapat kalimutan, ang isa sa mga pinaka hindi natin dapat kalimutan pala, ay ang our identity in Christ. Kaya mga kapatid, may isa ho akong medyo masakit na tatanungin sa inyo. Confident pa ba kayong sabihin na Christian kayo? Confident pa ba kayong sabihin na I am a Christ follower and I follow Christ in my life? Sa inyong mga kapatid, sa inyong mga ka-workmates, sa inyong mga kung sino pa man.
Meron pa ba dyan sa puso natin na ina-accept natin na tayo ay Kristiyano? Baka kasi sa paulit-ulit nating pamumuhay, binabaliwala natin ang isa sa mga pinaka-starting point ng ating relationship kay Christ. It is our identity. Kaya nga ang daming tao ngayon, ang sabi nila, meron akong identity crisis. Kaya dahil may identity crisis ako, kahit ano na lang sabihin ng tao sa akin about me, pangit ako, okay, tatanggapin ko yan. Pangit naman talaga ako eh. Okay na, matandang dalaga, sige na, hindi magkakaasawa, sige, okay na yan. Bakit? Ganun naman talaga ako eh. Bakit? Bakit nagkakaroon ng ganun? Kasi hindi nila alam yung identity nila. Inaalaw nila na ang mga ibang tao, or even themselves, inaalaw nila ang sarili nila and even ibang tao para i-dictate kung sino sila. Pero mga kapatid ha, kung titingnan natin ang Biblia, bago pa man tayo pinanganak, alam na ng Panginoon sa atin. Alam na ng Panginoon na siya ay sa atin. You are my dearly beloved child. Your identity is not anymore shaped by any other factors except by the blood of Christ. Isa yan sa mga pinaka-nakakalimutan natin bilang Christians, identity. Kaya madali tayong masway ng kung ano-ano mang propaganda. Madali tayong masway, included myself, lahat naman tayo. Madali tayong nasisway ng kung ano-ano pa man. May marinig lang tayong okay. Sige, okay na, ganun na yun. Pero, mga kapatid, kung tayo ay kailangan manindigan, una nating panindigan ang ating identity. Ulitin ko po ang isang masakit na tanong kanina. Confident pa ba tayo? Huwag na nating sabihin proud. Sabihin ko na lang, confident pa ba tayong sabihin na tayo ay Christians? Sa ating mga empleyado, kung tayo ay may negosyo, sa ating mga workmates, sa ating mga kaklase. Are we still confident? Are we confident? Huwag na natin pag-usapang proud, ha? Confident na lang. Kaya ba nating sabihin? Kaya ba nating panindigan ang identity that we are Christ's followers? That we are Christians? Baka 10 taon ka na sa trabaho mo, hindi pa rin naman alam ng mga kamag-anak o ng mga katrabaho mo na nag-church sa ACF. Baka parang hanggang ngayon, di pa rin nila alam. Kaya siguro madali ka nilang invitein sa kung saan-saan kasi hindi nila alam yung boundaries mo. Kasi ang identity comes with boundaries. Identity comes boundaries. Ngayon, sabi dito, but among you, there must not even be a hint. In other words, because there's a change in identity, there's a change in behavior. Okay? Pakisabi sa sarili mo, change in behavior. Bakit? Dahil tinanggap natin ang lordship ni Christ sa buhay natin. Ano nangyari? Yung dati nating buhay, ganun pa rin ba? Hindi na. Bakit? Nung inaccept natin yung identity na binigay sa atin ni Christ, nagbago din yung ating behavior. Sana dapat. Okay, but among you, there must not even be a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed. Ano daw? Because, hindi ka na yan. Hindi na ikaw yan. Because these are improper for God's holy people. Hindi na ikaw yan. Your identity was brought with the blood of Christ. Kaya yung mga nagbabrand sa'yo na, ganito ka, gay ka, lesbian ka, o kaya, pasaway ka, o kaya ganyan. When you encounter the love of Christ, He changed your identity. And that is a bigger problem, and that is the biggest problem of young people right now. They don't know who they are. That's why, pag sinabi na lang na ganito, sige na, dito yung uso eh. Ano ba yung pananaw mo patungkol dito? Ito, bakit? Kasi dito yung marami eh. Nasisway, bakit? Hindi tayo firm sa identity natin. Ngayon, nor there should be obscenity, foolish talk, or coarse joking which are out of place, but rather thanksgiving. Isa sa mga paborito kong story sa Bible sa Old Testament regarding identity is this picture in Genesis 27:18. Familiar po ba kayo dito? Okay, si Isaac matanda na. Okay, yung blessing dapat ibibigay niya kanino? Kay Esau. Pero dahil si Esau at si Jacob ay nagkaroon ng nagkaroon sila ng agreement na hindi valid, nagkaroon sila ng agreement. So, anong ginawa ni Jacob? Nakinig siya sa kanyang nanay na ganyan-ganyan. Kaya ang sabi ni Isaac ganito, Jacob took the food to his father. Sinabi niya, my father, he said, yes, my son. Isaac answered. Ito yung sinabi niya, who are you? Esau or Jacob? At anong ginawa ni Jacob, mga kapatid? Ano nga po ulit ang ginawa niya? Nagpanggap siya. What happened? He imbued an identity different
from himself. Inaccept niya ang isang identity na hindi siya. Inaccept niya yung identity na hindi kanya. Inaccept niya yung identity na hindi God-given. Kaya anong nangyari sa buhay niya pagkatapos ng event na ito? Anong nangyari mga kapatid? Niloko siya ni Laban, di ba? Ang gusto niyang pakasalan si Rachel, pero ang binigay sa kanya si Leah, tapos nagtrabaho na naman, at kung ano-ano pa mang quote-unquote kamalasan ang dumating sa buhay niya. Bakit? Anong nangyari? Saan nagsimula pala? Saan nagsimula? Doon sa pagyakap niya sa identity na hindi siya. Kaya anong nangyari? His former life caught up to him. Siningil siya ng quote-unquote, siningil siya ng nakaraan. Isang resulta sa pag-embrace ng maling identity. Kaya anong ginawa niya? Paparating na yung kapatid ko. Sige, ihatiin natin sa dalawa. Okay, mga servants ni Leah dito, mga servants ni Rachel dito, tapos ako mag-overthink ako. Mag-overthink ako sa isang bundok. Tapos ano nangyari? Nakatagpo niya ang Panginoon. Tapos nakipag-wrestling pa siya. Sabi dito, then he said, etong ka-wrestling niya, then he said, let me go, for the dawn is breaking. Parang ibig sabihin, nag-wrestling sila buong araw, halos. Di ba? Etong nangyari. But he said, I will not let you go unless you bless me. Yung identity crisis ni Jacob, nagkaroon ng climax. Nagkaroon ng sinabi niya, ayoko na. Pero bago kita pakawalan, bless me. Kaya, anong unang ginawa ng ka-wrestling ni Jacob? Anong unang ginawa? Okay, I will bless you. I will give you inheritance. I will give you accomplishment. Hindi. Tingnan niyo kung ano nangyari. So he said to him, what's your name? The same question that Isaac asked him is the same question that the Lord asked him. Who are you? At finally, sinabi niya sa sarili niya, sino ka? Jacob. Tinanggap niya yung identity niya. Akin na yan. Pero itong problema, anong ibig sabihin ng Jacob? Deceiver. Tama? Manloloko. Kaya anong unang ginawa ni Lord? Hindi niya binigyan ng accomplishment. Hindi niya binigyan ng yaman. Yung pinakaunang blessing na binigay sa kanya ay a change in name. In the Old Testament, a change in name means a change in identity. At ganun po ganun ang nangyari sa atin nung nakatagpo natin si Kristo. Hindi na tayo yung dati. Hindi na ako yung dating RC, hindi na ako yung dating ganito, kahit nag-grow up ako sa Christian family, hindi na ako ganyan. Bakit? Isinuko ko na ang buhay ko sa Panginoon. At ano nangyari pagkatapos ng identity crisis? Then he said, your name shall no longer be Jacob. But, ano daw? Israel. For you have contended with God and with men and have prevailed. At pagkatapos nun, anong nangyari? Nagkaroon sila ng reconciliation ni Esau at nagkaroon siya ng 12 anak and the rest was history. Tanong, saan yun nagsimula? Saan nagsimula ang journey ni Jacob? Identity. At dyan din po nagsisimula ang journey natin at huwag natin kakalimutan. Pakisabi nga sa sarili mo, ako'y anak ng Diyos. And as dearly loved children, we have to imitate Christ. We have to imitate Christ. Sabi nga ni Paul Washer, we are Christians because we find our identity, life, and purpose in Christ. We are evangelical because we believe the gospel and esteem it as the great central truth of God's revelation to men. Tanong ko po ulit, are we still confident to say, even to our spouse, even to our children, anak, Christian si tatay ha? Anak, Christian si nanay ha? Okay mga kapatid, Christian si nanay, Christ followers si nanay. Are we still confident to say that we are Christ followers? If not, let's go back to the identity that was paid for by the blood of Christ to save our lives. At wag natin kakalimutan yun. Kahit saan ka pang, kahit ano pang trabaho mo, you are not a teacher, you are a Christian who happens to be a teacher. You are not a businessman, you are a Christian who happens to be a businessman. I am not a pastor, I'm a Christian who happens to pastor. Yun ang unang identity. Hindi ang accomplishment. Hindi ang kung ano paman, kundi kung sino tayo sa Panginoon. Pangalawa po, kung tayo ay nagkakaroon ng issue sa identity, tatandaan din natin na meron din tayong issue pagdating sa kung paano tayo mamuhay ngayon, meron din tayong tinatawag na
Okay na ba? Meron tayong tinatawag na influences. So we have to guard our mind on influences. Influences. Ephesians 5 verses 5. Ito, di ba? For of this you can be sure. No immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words. Pwede na yan. Okay na yan. Let no one deceive you with empty words. Sundan niyo po ako sa verse 6. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, in verse 7, sabi ng NIV, at ang sabi sa translation ko ay ito, do not be partners with them. Hindi, pwede na yan. Kahit hindi yan Christian, pwede man yung asawahin yan. Okay naman eh. Hindi, kahit ganyan, pwede na yan. Di ba? We are called to love. Mga ganun. Pero paulit-ulit na warning ni Apostle Pablo, ang mga influences natin, tingnan natin. Sabi nga dito ay, let no one deceive you with empty words. So my dear brothers and sisters in ACF, have you been deceived by empty words? Sige na, sumama ka na sa amin. Magsisi ka na lang sa Sunday, patatawaran ka naman ni Lord. Sige na, pwede na yan, okay na yan. Pero, at the end of the day, those words are empty. Those are influences. Bakit? Kaya ba nilang sagutin kapag nagkaroon ng problema? Kaya ka ba nilang, kung halimbawa lang, sige na, mag-drugs ka na, okay lang yan. Tikim lang. Pag nalulung ka sa droga, kaya ka ba nilang ipagamot? Kapag ikaw ay nalulung sa kung ano pa man, kaya ka ba nilang sundan? Kaya ka ba nilang iligtas? Ang tanong mga kapatid ay ganito, when we go with relationships, tatandaan po natin para siyang triangle. Okay, tingnan natin. Isa po ito sa aking mga theoretical framework ng college. Okay, sige. Maghintay tayo ng konting-konti lang. Okay, isipin niyo po may triangle. Okay, naisip niyo na po bang may triangle? Yung triangle na po yan ay hatiin niyo sa tatlo. Ay, okay na po ba? Thank you po. Ayan. How should relationships work? Sige nga. Para sa inyo po, ano ang foundation ng relationships? Siguro pareho kami ng gusto, ganyan, etc. Okay, sige. Pero kung ako po ang tatanungin niyo, lahat po ng relationship kailangan base sa realidad. May reality ang relationship ninyo. Halimbawa po, okay lang po ba sa inyo na may kahalikan ako pero hindi ko asawa? Okay lang po ba yan sa inyo? Okay lang yan sa inyo? Kung kayo ay accountable sa akin. Okay lang po ba makipaghalikan ako sa hindi ko asawa? Siguro hindi. Bakit? Walang realidad eh. Hindi kami mag-asawa. Hindi ganun ang realidad namin. Friends lang kami. Kaya hindi ako mag-a-act na parang asawa ko siya. Tama ho ba? Ngayon, para ma-enjoy natin ang relationship, hindi lang yun based sa reality, kundi meron din tinatawag tayong role. Sino po ba sa inyo dito ang may mga kamag-anak pero parang hindi niyo siya kamag-anak? Bakit? Reality-wise, kamag-anak mo siya, kadugo mo siya. Pero yung role na fino-fulfill niya sa buhay mo ay hindi damay, kundi damay-damay. Di ba ang mga ganun, dapat ang reality ang role ng relative sa buhay natin ay pandamay, hindi damay-damay. Kaya siguro hindi natin na-achieve yung pangatlo kasi yung role na ginagampanan niya sa buhay natin iba doon sa dapat na reality. Okay. Ang panghuli ay intimacy. Kaya nagkakaroon tayo ng sweet relationship with each other dahil halimbawa, ako ay may nanay, may reality, ginagampanan niya ang pagiging nanay niya sa akin, ginagampanan ko rin ang pagiging anak ko sa kanya, kaya nagkakaroon kami ng intimacy. Kaya nagiging swak. Kaya nagiging okay. Ngayon, ito ang problema. Ano ang inuuna ng mga tao? Kadaklan. Anong inuuna nila? Intimacy, role, or reality? Iniuna nila ang intimacy. Pero ito ang problema. Kapag hindi grounded sa reality ang relationship, it will all crumble. Akala ko ba friends lang tayo? Bakit mo ko sinusundo araw-araw? Exactly. Bakit? Dahil hindi fulfilled yung reality, pero gumagawa ka ng kakaibang role na hindi fit sa reality na yon. Kaya pag nagkakaroon ng intimacy, may confusion. Tama. Okay. Ang iba naman, inuuna yung intimacy. Basta okay kami sa ganitong bagay. Kaya habang tumatagal yung, ay talaga, makamarkos ka? Di ba? Ganon. Kaya ako, mga kapatid, how should relationship work? Ganito dapat. Kung para sa akin, kung hindi ganito nakaangkla ang relationship natin, hindi yan mag-work. Hindi yan mag-work. May mga tatay mo nga siya, pero hindi naman nagiging tatay, kaya hindi kayo close.
Tama. May mga tao naman na hindi mo nga siya tatay, pero yung role na ginagampanan niya ay halimbawa more than sister, more than a friend, etc. etc. At nagkakaroon kayo ng intimacy. Kaya po pag nagkaroon ng boyfriend yan, galit na galit ka. May kaagaw ka na eh, hindi na kami friends. Bakit? Nag-iba yung reality. Kasi ang reality nyo, friends lang dapat. Pero yung role na ginampanan niya sa bawat isa, iba na. Kaya nagkaroon ng confusion. Ngayon, ito yung tanong ko. Saan ko napulot yan? Bakit ko sinabing hindi mag-work ang relationship kung hindi dahil dyan? Bakit? God demonstrated it first. Unang-una, lahat ng relationship natin, ang relationship natin sa Diyos ay mag-aangkla kung sino siya. Kaya siguro nung tinanong ko kayo, proud pa ba kayo na sabihin o kaya confident pa ba kayo sabihin na Christians kayo? Siguro hindi. Bakit? Baka binibase natin yung pagiging Kristiyano natin sa taas, hindi sa baba. Pag-usapan natin mamaya. God's existence, nature, and demonstration. The truth of the resurrection, the objective truth of the redemption that we have in Christ. That is the greatest foundation of the relationship we have with God. Not of who we are, but of who He is. At kapag alam na natin yon, anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng response. Included na yung ating response patungkol sa ating identity na na-discuss natin nung first. At bakit? At kapag nagampanan na natin, halimbawa, alam ng Panginoon kung sino siya, alam natin na tayo ay anak ng Panginoon, anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya, na kung tawagin ay worship. Ano nga ulit yung kinanta natin kanina? Ano nga ulit yung kinanta? Yung pangatlong kanta? Sige nga ho, kantahin nga ho ulit natin, o kaya ano nga ulit natin, habang kontiin lang ang oras ko. Ano yung pangatlong natin kanta, Kuya Dang? Sige nga, Why? I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Because God is faithful, because that is His role as a father to us. Sabi dito, I sing to you, Lord, a hymn of love. Bakit ako mag-worship? Why do I worship? Because you are faithful to me. You are doing your role. You are doing your responsible to me because of who you are, not because of who I am. Ganun po ang mga influences natin sa buhay. Kaya po, sa lahat ng mga relationship natin, sa lahat ng mga influences natin, tingnan natin dun sa pyramid na yun, tingnan natin dun sa triangle na yun. Baka kaya nagkakaroon tayo ng ganitong response. Bakit? Tama ba yung reality? Tumambas ba yun? O baka nagkakaroon tayo ng intimacy na mali? Kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang influences sa buhay natin, nakikipag-partner tayo sa kung sino-sino, hindi nga match yung reality ninyo in the very first place. Ibig bang sabihin yan, hindi na ako pwede makipag-friend sa kanya? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Ang gusto ko lang sabihin, at ang sasabihin ko lamang ay ganito. Sabi ni Apostle Paul, do not equally yoke. Do not equally yoke. Tandaan natin na ang identity natin sa Panginoon, hindi sa kung saan paman. That's why, when we talk about our relationship, when we talk about our influences, always remember that we should prioritize God sa ating mga influences. Identity, influence, at ang pangatlo, interactions. Interactions. Sabi dito, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And ano daw? Find out what pleases the Lord. Find out what pleases? Di parang trial and error. Di parang mag-chamba ako paulit-ulit. There's a good news. Sabi sa komentaryo sa Ephesians 5:8, living in the light, ibig sabihin daw, demonstrating to those around you that you are a Christ follower or you're a follower of Christ, has its advantages and disadvantages. Anong ibig niyang sabihin? On the positive side, being a light represents a beacon of hope, an example to follow, and a direction to traverse. Yun yung positive nun. Conversely, it also means that darkness will be exposed. Wrongdoings will be called out and addressed, and there must be an objective truth to adhere to. Sabi dito, unregenerate people love the darkness, according to John 3:19. And only God can change the identity and hearts of individuals. How then should we conduct ourselves? How do we engage in business? How do we respond to the darkness around us? Verse 10 advises us to find out what pleases the Lord. Thankfully, sinabi niya, thankfully, God did not leave us without guidance. He provided us with His Word. While the Bible offers general applications, the specifics, kailangan ko bang maglagay ng kailangan ko ba, etc. The specific must be determined on a case-to-case
basis. The crucial point is that in these case-to-case scenarios, we never compromise the Word of God and always seek wisdom. Baka ginagawa na lang natin ng walang discernment. Baka gumagawa lang tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin kinukonsulta ang Panginoon. Mag-ingat po tayo dyan. The Lord Jesus Christ knows this when He commanded His disciples to be as wary as serpents and as innocent as doves. Sabi ng Panginoon sa Matthew 10:16, I am sending you like sheep to the wolves. That's why, be wary as serpents and innocent as doves. The assurance in this seemingly impossible task is the promise that He will be with us until the end of time. In Matthew 28:20, we may not achieve perfection in every decision and interaction, but we can be confident that as long as our actions align with God's Word, we will not go astray. Ito minsan gusto natin ng specific instructions. Saan ba dito mahahanap sa Bible kung kailangan ko bang i-greet ng happy birthday ang kaklase ko na ganito? Wala. Walang nakalagay. Pero, tatandaan natin, lahat ng actions natin kailangan naka-align sa salita ng Diyos para hindi tayo mapahamak. And that is why, embrace the assurance and the promise that God will guide you. Kaya po pagbalik nyo sa opisina bukas, kaya po pagbalik ninyo sa inyong mga paaralan bukas, kaya po pagbalik ninyo sa inyong mga negosyo at palagi pa rin kayong pinipressure ng kung ano-ano na mag-subscribe sa agenda, papaano ba ako mamuhay? Tandaan natin yung ating identity. Tandaan natin yung ating influences. Ano ba yung mga nakakapag-shape ng thoughts natin? At tingnan natin yung ating mga interactions. Ibig sabihin, are we just interacting for the purposes of interactions or are we practicing discernment in what we do? And ito po, mga kapatid, kung kayo po ay nasa opisina na talagang medyo masyado nang maigting yung pressure para i-compromise ang inyong mga decision, I think it's now about time to pray to the Lord if you should continue with that organization or you should continue with that institution. Lord, kaya ko pa ba? Lord, paano pa ba kita makikilala? Bakit? Kasi yun ang identity ko In other words, kung yun ang identity ko, paano ko kaya masishape kung nasaan man ako? Kasi nilagay mo ako dito for a reason. Paano ko kaya siya masishape? At paano ba ako mag-i-interact sa mga nakakasalumuha kong mga tao? Paano ba? Ito ang part 1 at ito ang tinatawag kong theoretical part ng ating mini-series. Sa next Sunday, kailan po bang next Sunday? June 30, ano po? Wala po ako, hindi po ako yung speaker niya yan. Sa susunod na Sunday, kung tama po ang aking pagkaka-recall o baka isang beses lang pala, ako yung nagkamali. o baka isang beses lang, ako yung pala nagkamali. Pag-uusapan naman natin ngayon, yung pinaka case-to-case nitty-gritty basis. Pag-uusapan natin ngayon kung tama ba na ganito, kung ganito ba ang side na ganito, yun ang pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. Pero hanggang hindi pa po nangyayari yun, may assignment po ako sa inyo. May assignment po ako sa inyo. Okay? Ipaalam nyo na lang po kay Pastor Roy, ang assignment ko ho sa inyo ay ganito. Tanungin nyo ang sarili niyo or tanungin nyo ang mga nakasalumuha sa inyo, are you still confident to say that you're a Christian? In your workplace, in your school, in your business. Mabigat na tanong pero kailangan nyo siyang i-confront one way or another. And maybe this is the time to remind you to stick to your identity. Ikalawang assignment ko sa inyo. Tanungin niyo yan am I still confident? Am I still proud to call myself a Christian or to see other people, to say to other people that I am a Christ follower? At ikalawa, ano po yung mga influences niyo at ano yung mga interactions niyo? Ano ba yung mga nakaka-influensya sa inyo? Nagdi-Netflix ba kayo more than quiet time? Or nagka-quiet time kayo pero hindi niyo maintindihan? Ano ba yung mga influences ninyo? Tapos pangatlo, sino ba yung mga nakakausap ninyo? Baka yung mga nakakausap ninyo, yung mga ka-interaction ninyo, ay nag-shape ng kung sino kayo. Yan po ang assignment ko sa inyo. Look at your identity, look at your influences, and look at your interactions. Tapos magkikita ulit tayo 2 weeks from now. Tapos pag-usapan natin kung paano na tayo magiging salt and light in this age na kung saan ang hirap-hirap maging Kristiyano. Amen po ba? Sige nga po, ipikit po natin ang ating mga mata at iyuko natin ang ating mga ulo. Manalangin tayo. Panginoon, mabigat ang mensahe mo. Mabigat ang application, mabigat ang hinihingi ng iyong salita patungkol sa amin.
Panginoon, ang aking panalangin ay nawa ay hindi namin ito maramdaman bilang pressure, pero ganito na talaga dapat kami. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami man in one way or another ay naiimpluwensyahan, or na-shape ng mga bagay na hindi angkop sa iyong salita. Panginoon, kami humihingi ng tawad sa inyo. Hanggat ikaw ay buhay, may pag-asa pa kaming magbago. Hanggat kami ay buhay, may pag-asa pa kaming maging anak sa iyo. Maging magpakaanak sa iyo, Father God. Paumanhin kung hindi namin nagagampanan ng role na ito sa aming buhay. Sa relationship po natin, Panginoon, kami nagkakasala, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Kami man po ay hindi kami confident na sabihin kami ay Christ followers sa kung saan man naroon kami. Panginoon, patawarin mo po kami. At hinihingi po namin na bigyan niyo kami ng tibay na loob. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob. Bigyan niyo kami ng guidance kung paano po maka-reach, kung paano po masabi, at kung paano po namin maipapakita na kami ay sumusunod sa iyo. Panginoon, i-bless mo po ang aming mga pag-aaral, i-bless mo po ang aming mga negosyo, i-bless mo po ang aming mga trabaho para po makita ng mga hindi nananampalataya sa inyo ang difference ng mga anak mo sa hindi. Panginoon, guide us, Father God. In a world where it's difficult to become a Christ follower, Father God, please make us strong. Please make our conviction solid that our identity, our influences, and our interactions will be solely devoted to you. Panginoon, mabigat ang iyong salita, mabigat ang iyong hinihingi, pero wala pa ito sa bigat ng ginawa mo para sa amin sa krus. Panginoon, nawa maalala namin na palagi kang nariyan sa kung anumang parte at anumang yugto ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.